Welcome to Gamcheon Cultural Village in Busan, South Korea. Pagdating namin dito sa Busan, binabalang namin yung mga maleta namin sa hotel at tumiretso na kami dito sa #1 tourist spot in Busan. Alam nyo, akala ko talaga parang picture-picture lang ang dinadayo ng mga turista dito. Naku, nagkamali ako. So, umalis na kami sa hotel at 11 o'clock in the morning. As usual, dahil tight kami sa time, nagbook na lang ulit ako ng Uber. Kapit lang sa hotel ito, 9,601 lang ang binayad namin. Wala pang 20 minutes at narito na nga kami sa entrance. Alam nyo ba that this area is known for its layered streets with brightly painted house built on a steep mountainside. Tinatawag din nila tong Korea's Santorini or Machu Picchu of Busan. Pero sa likod ng naggagandahang mga pinturang ito ay may natatagong malungkot na nakaraan kasi dati pala settlement area ng mga refugee after the Korean War ang area na to. Then, dinevelop siya ng government para maging tourist spot at ngayon talaga namang dinadayo. Maraming pataas at pababa yung area kasi nga mountainside. So kami kasama kayong mga bata at senior citizen, konting ingat na lang. Naku, dumating kami May 1 holiday at talaga namang napakaraming tao kaya siksikan, pahirapan magpicture. Kaya naman nagpunta kami dito sa katabing cafe, ang Avant-Garde Cafe. Pro tip, huwag niyong gawin yung ginawa namin. Magpunta kayo dito, bumili lang kayo ng coffee or any pastries. Wala namang minimum or any number required for the diners. At ganito lang naman kaganda yung view ninyo. Unobstructed panoramic view. Okay, time for coffee guys. Kasi inaantok na kami. It's only 12 o'clock. At ito ang bill. Cheesecake. I have latte, hot latte, yogurt, and caramels. And this is the view here. O, diba? Tapos, ang ganda pa ng pictures nyo. Walang mga photo bomber. Tapos, talaga makakapag-muni-muni kayo doon kasi ang sarap ng hampas ng hangin galing sa dagat. Yun nga lang, hindi kami properly dressed kasi sa forecast, ang sabi ang weather daw is around 16 to 19 degree. Aba, pagdating namin dito, nasa 9 to 10 degree. Kaya naman yung isa dito, ginaw na ginaw. Kaya pumasok na lang kami dito sa loob ng cafe at yan, sinusubukan namin yung bago naming Insta360 gimbal. Ang cute, no? Ang galing! Nababano kaming lahat dito. Talagang 360 degree ang nakaka-capture niya. After ng maraming pictorial, time to explore this beautiful area. Marami din palang shops na nagpaparent ng mga handbox. So kung trip nyo dito mag-handbox, before kayo pumasok sa mismong village dito sa labas, sa maraming shops na yan, pwede kayong rent. At tapos meron din silang mga 4 hours, 6 hours o whole day options. Ang dami ding mga tours na dumarating. Siguro mga galing pa sila sa Seoul. Wala din palang entrance fee dito sa Gamcheon Village, ha? Kung gusto nyo, nagpo-provide yung information center ng map, tapos mayroon silang stamp ng mga area na kailangan yung puntahan for only 2,000 Korean won. So, hindi na kami nag-avail kasi limited lang ang oras namin. Actually, pinaplano ko 2 hours lang kami dito. Pero sa sobrang ganda ng village, naka 4 hours kami in total. Second na kailangan yung gawin dito, nako, ikutin nyo lahat ng mga souvenir shops nila. Dahil ang daming mga cute items na dito nyo lang makikita sa Korea at napakamura pa. So, pwede nang either pasalubong for your loved ones or for yourself. Yung isa dito umuungot ng medyas. Naku, hindi naman yung isusuot style, ha. Then, one more tip, mas mura yung mga bilihin dito kaysa sa Seoul. So kung uuwi na kayo ng Pilipinas or Singapore or any part of the world from Busan, dito na kayo mamili. Kami, pupunta pa kami ng Seoul kaya hindi muna kami namili. Pero hindi na rin kami nakabalik dito before our flight to Singapore. For example, itong mga nagkagandahang magnet, tingnan nyo, 5,000 Korean won lang. May nakita pa nga ako dyan, 3,500 lang. Pero pagdating mo sa Seoul, nako, ang minimum nila nasa mga 6 or 7,000 na. So yes, pag may nakita kayo dito na gustuhan nyo na, naku, bilhin nyo na agad. Mas marami ring options dito, kaya marami kayong mapagpipilian. Pang-apat na kailangan yung gawin na hindi nyo kailangan mamiss, nako, itry nyo lahat ng Korean street food dito. Kasi bukod sa hindi kasing rami ng tao sa Myeongdong, mas mura din siya dito. Yung vibe ng place, iba talaga. Alam mo yon, yung parang naglalakad ka, tapos chill ka lang, wala kang iniisip na kahit anong problema, anong trabaho. Grabe, kung pwede lang kaming one day dito, talagang magwa-one day kami dito. Kasi ang sarap lang tumambay, tas maglakad-lakad. Then, perfect pa yung weather, kahit maglakad-lakad ka ng malayo, umakyat, bumaba ng mga steep mountains, hindi ka pagpapawisan. At nakapili na sa wakas ang prinsesa, yung Star Dalgona Candy ang napili at ako naman yung strawberry kasi mukhang masarap. 3,000 won lang yung Dalgona Candy, ha. Then, yung strawberry na napakatamis, 5,000 Korean won lang. Hi guys, so today we have the Dalgona candy from Squid Game. Yeah, we're gonna try if I'm gonna break it or no. Okay. Yeah. I think 100% you'll break it. I think no. So, nasa ka ngayon, baby? We are at the village. Gamcheon Village. Okay. Yeah.
There's only one video. Okay guys, it tastes just like the leche plan na you put in the spoon. Okay. So it's like look. It's very cold here as you can see because kanina I couldn't feel it. Ang laki ng bird. It's like a crow. Because just now I couldn't feel my hands. So now we're here and it's slightly better down here, but when you go up it's very very cold. Super. It's like it's so weird. How's the food naman so far? The food so far is very very great. I haven't tasted one bad food yet. Yes. Capybara! Capybara! What is capybara? Mommy, how much is this? I don't know. How much is that? $5. Oh, no, it's $25. It's $25. Mas mura pa siya. That's the birthday boy. Punta kami ngayon sa, ayun pa, naghahanap kami ng souvenir. Tsaka mag-pictorial kami. Oh, yun ang lasa. It's nice. Hindi It's ba so tapos nice. yung vlog mo? It's so nice. It tastes like a leche plan na. Okay. Guys, I wanna buy capybara, guys. Mark my words. I wanna go back to Singapore without capybara. What is capybara? If you go to Seoul. Capybara. It's really from here. Korea? Mas ano dito. Oh. Hello, capybara. 15,000. So cute. You don't have any, ay, ito cute na ko. Mas malambot siya, oh. I want capybara. Parang ano. Okay, guys. Sarap. Where should I buy a capybara? Yeah, actually, it's mura na din. And now, she's hunting for capybara, kung ano man yun. Fourth thing you have to do here is admire the street art. If there's only one thing that truly makes this place unique, that is the street art. Ang dami namin picture dito sa fish swimming through the alley. At ang artist daw nito ay si Jin Yongso. Marami din nagpapapicture dito, kaya tingnan nyo na lang kung nasaan yung dulo ng pila. Make sure to wear your comfortable shoes. Grabe talaga yung lakarin dito, pero hindi namin naalintana kasi ang dami namin nakikita. At huwag din kayong matatakot maligaw kasi kami nga, kung saan kami nagsusuot. May mga hagdan dito pataas, hagdan pababa. Tapos yung makikita nyo sa likod is view ng dagat. Grabe. Up close and personal talaga yung mga bahay na dinaanan namin. At na-curious nga ako, may mga nakatira pa kaya dito? At yun nga, ayon sa research ko, meron daw 120 to 3,000 people na nakatira pa dito. Kaya naman, kung turista kayo at naglalakad kayo dito, be mindful at respectful. Kasi baka yung mga locals ay natutulog lang at napakaingay natin, diba? Nadaanan pa nga namin yung napakaraming mga banga na iniimbaka nila ng kimchi. Nakakatuwa talagang makita yung kultura ng ibang tao. At sakto, paglabas namin nga ng alley, eto na, napaka-cute na photo signature ng nakita namin. Ako tuwan-tuwa yung birthday boy. Hindi lang ang birthday boy ang natuwa, pati itong batang to. Naku, kasi matagal niya nang nire-request yan sa amin. Alam niyo naman sa Singapore, ang mahal ng ganito, diba? Minimum $10. Dito, $5 lang. Ang dami ng shots. Ang dami din nilang props, unlimited. Kaya naman kayo na lang magkasawa kung ano yung theme at design na pipiliin nyo. Uy, ganda. Background. One black one ano. Makulay. Dave. Okay? Oh, one bucket list. Done. Thank you! Sabi siya may kakat. Ang kulit nyo. O, diba ang saya? Yung camera no nasa taas pa, ha? Wala pa nga 10 hakbang. Ito naman ang nakita namin, ang personalized caricature. Naku, napasubo din kami dito. Yung malaki na yung pinili namin, total magiging souvenir din naman namin to dito sa aming Busan trip. 55,000 Korean won yung A4 size. Balikan na lang daw namin after 30 minutes. Kaya naman, shopping galore muna dito. Nakalimutan na yata ng batang ito na puyat siya. Kaya yan, naku, walang tigil. Habang nag-shopping si Raisin, pumunta naman kami doon sa may labasan at nakita nga namin yung napakahabang pila. Nag-iisip namin, ano na namang meron doon? Ito pala yung Little Prince and the Fox statue na kailangan nyo, mandatory talaga magpa-picture dito kasi lahat halos ng view ay mako-capture. Kaso rin na kami pumila kasi nga naku po parang mag-aantay pa kami ng mga 1 hour. Then naihinga kami at tingnan nyo naman yung toilet. Yan lang naman yung view. Grabe, no? Kahit saang side ka umikot, naku, panalo yung view. At this point, nakaka3 oras na nga kami at time para magpahinga at magmerienda. Magta-try naman kami ng ibang street food. O-orderin ko lang sana yung viral na marshmallow ice cream at itong french fries ni Raisin. Pero makukulture siya kayo sa Korea dahil required na umorder ng isang meal ang bawat diners. And most of the restaurant pa nga na nakita namin sa Seoul
Hindi pwedeng nag-iisa ka lang magdadine. Minimum 2. O diba, paano kung single ka? So hindi ka na lang lalabas, sa bahay ka na lang kakain. Tapos kunwari family kayo, tapos hindi ka pa gutom, tapos the rest gutom na. So kailangan magutom ka rin. But in fairness, ang sarap nitong marshmallow ice cream. Ang galing ng combination ng mainit sa labas, tapos malamig sa loob, tapos yung crunchy sa labas, tapos unti-unting lumalambot pa loob. Panalo. Nagustuhan din niya tong french fries na hindi naman french fries. Pero hindi ko siya bet. Parang ang daming masyadong seasoning. After namin kumain, lakad lang ng content, nakita na namin tong lighthouse at itong napakagandang rainbow stairs. Ang dami ding mga ganito, yung parang mga vintage effect. At syempre itong napakasikat na murals of Jungkook and Jimin. 1, 2, 3. Wow, the hairline is her lining. This doesn't look like you. Ano ba yan? Oh, looks like me. Grabe tatay yan. Hindi mo kamukha na ba? Yeah. No. Ano sinasabi mo? Sa sobrang mesmerizing ng Gamcheon Village, yung 2 oras na nakaschedule ko dito, naging 4 hours. At yung 4 hours ng feeling ko, nakumpleto na namin yung tour ng buong Busan. Pero nakalimutan ko, meron pa nga pala kaming Hyundai Beach tour. Kaya naman, uwi muna kami sa hotel at mag-check-in. Siya, yun lang everyone. Thank you. Bye-bye.